Magandang araw po, Sir Jupiter. Tawagin niyo na lang po akong Edith. Dito po sa lugar namin sa Santa Cruz, may kurbadang kalsada na kinatatakutan kapag gabi, lalo na nung panahon pa ng lolo ko. Motorista man o mga naglalakad ay ayaw dumaan doon ng mag-isa kapag madilim na. Bukod sa nasisiraan daw ang sasakyan, takaw disgrasya rin ang lugar. Ang sabi kasi nila, kapag mag-isa kang naglalakad doon o bumibiyahe, bigla ka na lang maliligaw. Kahit tama naman ang dinadaanan mo. Minsan daw, may magpapakita sa iyo na mga nilalang na hindi raw natin nakasanayang makita. Ang sabi ng lolo ko noon, ang daan daw na yon ay hindi basta daan. May portal daw doon ng mga engkanto. Doon daw sila dumadaan kapag gusto nilang lumabas sa kaharian nila. Pero nung may mga sasakyan na raw na dumadaan doon, parang nagagalit ang mga engkanto dahil nakakasagabal daw ang mga sasakyan sa pagdaan nila sa portal. Kung kaya bigla na lang daw may natidisgrasya. Pero nung isang beses na napadaan nga kami ng gabi doon ng ate ko sakay ng tricycle, talagang nakakatakot ang kalsada dahil sobrang dilim. Mula nun, hindi na talaga ako nagpapagabi ng sobra doon dahil natatakot din ako na baka may maranasang kung ano. Pero nang manganganak po ang kapatid naming panganay, nagtutulakan kami kung sino ang susundo sa asawa ng ate ko na nagtatrabaho pa dahil nag-overtime. Pero napilitan kami ng kapatid kong bunso na si Ponce na puntahan ang bayaw namin sa trabaho dahil wala namang ibang susundo. Bukod kasi sa ate ko at sa asawa niya, si Ponce lang ang marunong magmaneho ng motor. Inutusan na lang din ako ng nanay ko na samahan siya, kaya kaming dalawa ang bumiyahe. Sakay ng motor ay nagbiyahe kami. Habang binabagtas namin ang kalsada, pareho kaming kabado dahil dadaanan namin ang kurbada na nakakatakot kapag gabi. Habang papalapit pa kami doon ay sinabi ni Ponce na wala na raw ilaw ang poste sa kurbadang kalsada dahil naubos ng mapundi at hindi naman pinapalitan ng barangay. Lalo akong kinilabutan pero hindi ko pinahahalata dahil ayaw kong wala ang konsentrasyon ng kapatid ko sa pagmamaneho. Papasok pa lang kami sa kurbada, halos gusto ko nang umatras dahil napakadilim. Para kaming lalamunin ng dilim, halos hindi na namin makita ang unahan ng kalsada. Mabuti na lang at malakas ang ilaw ng motor ni Ponce. Wala pa kami sa kalagitnaan ng bagalan ng kapatid ko ang pagpapatakbo hanggang sa huminto siya. Nang tanungin ko kung bakit, itinuro lang niya ang nakaharang sa daan.
May natumbang ilang puno ng kawayan doon. Nang tingnan ko ang pinakapuno nito na natatanglawan din ng ilaw ng motor, nakita kong hindi naman pala ito nabali o naputol. Nakahapay lang ang puno sa kalsada. Pinadaan ng kapatid ko ang motor sa bandang dulo ng kawayan dahil kaya na itong daanan ng gulong. Nang malagpasan namin yun, may nakasalubong na kaming kotse. Dahil nga madilim ang daan, hindi gaanong mapapansin ng motorista ang natumbang kawayan kung hindi sila magiging alerto. Kinakabahan pa kami ni Ponce para sa kotse dahil mabilis ang takbo nito. Nilingon ko pa ang sasakyan pagtapat nito sa kawayan pero hindi ito nagminor at hindi rin huminto. Tuloy-tuloy ito sa pagtakbo ng mabilis na parang walang nakaharang doon. Nagtataka pa kami ng kapatid ko. Pero wala na rin kaming oras na magbusisa. Nawala ang kaba namin dahil nakalagpas kami sa kurbada ng ligtas at napuntahan namin ang asawa ni ate. Nagmamadaling umuwi ang bayaw namin matapos makapagpaalam sa trabaho para dalhin sa ospital ang ate ko. Dala kasi niya ang tricycle na pagsasakyan ng kapatid namin. Sinabihan pa niya kami na mauuna na raw siya at sumunod na lang kami. Nakasunod lang naman kami sa bayaw namin hanggang sa pagpasok sa kurbadang kalsada. Napapansin namin na parang bumibilis ang pagpapatakbo nito sa tricycle. Nag-aalala pa kami sa kanya kasi delikado nga ang lugar. Siguro dahil sa pag-aalala niya sa kapatid namin kaya mabilis na pinapatakbo ang tricycle. Pero nang mapansin namin, hindi pala ang pagpapatakbo ni Bayaw ng mabilis, kundi ang motor na sinasakyan namin ang nagbagal ng takbo. Ang tunog ng makina nito parang humaharurot sa bilis, pero ang galaw ay parang naka-slow motion. Doon na ako kinabahan kasi kakaiba na ito. Inutusan ko ang kapatid ko na ihinto muna ang motor pero ayaw niya dahil gusto na raw niyang makalagpas na sa kalsada. Napansin din namin na naiwan na kami ni Bayaw. Panay ang tingin ko sa paligid dahil ang kabilang bahagi ng kalsada ay mapuno, ang kabila naman ay puro kawayan na talagang nakakapagdagdag pa ng takot. Yung takbo ng motor namin parang kasing bagal lang ng nagbabike na nag-eehersisyo lang. Pero hindi namin alam kung bakit naging ganun ang takbo. Wala namang hangin na malakas, pero ang galaw ng mga sanga at dahon ay parang binabagyo na ng signal number 2. Nagagalit pa sa akin ang kapatid ko nang sabihan ko siyang bilisan na ang pagpapatakbo. Huwag nakako siyang huminto. Ang sabi niya, binibilisan na nga niya pero nagtataka siya kasi parang hindi nga kami nakakaalis sa lugar. Parang humaba ang kurbada ng kalsada kasi dapat ilang minuto lang makakalagpas ka na. Pero humigit na ng 30 minutos na kami ay wala pa sa kalagitnaan ng kurbada. Maya-maya, sinabi niyang maliwanag daw sa bandang unahan namin. Nagtataka kami kasi nung unang daan namin ay wala namang
ilaw ang mga poste. Habang tinitingnan namin ang unahan ng kalsada, may ilang tao nang pumapara sa amin. Nagulat pa si Ponce dahil paglapit namin sa tao ay biglang huminto ang makina na parabang may pumatay doon at kusang lumapit ang motor sa lalaki. Pagtapat namin sa unang lalaki, sinabihan lang kami na mag-ingat sa kalsada kasi marami raw ang nadidisgrasya. Kagaya raw nung maliit na truck. Nang tingnan namin ang tinuturo nitong truck, may nakabuwal nga doon. Isang truck na may sakay na mga gulay. Nagkalat pa ang mga karga nitong gulay sa kalsada. Tumango na lang kami sa lalaki na kausap namin at nagpapasalamat sa pagpapaalala niya na mag-ingat kami. Nagtataka pa ako dahil maliwanag ang kurbadang kalsada na yun kahit walang ilaw ang mga poste. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang liwanag. Ang nakapagtataka pa, doon lang sa kanila banda ang liwanag, pero wala naman silang dalang ilaw o flashlight. Nang mapaandar na uli ni Ponce ang makina, nagpaalam na kami sa lalaki na aalis na at sinabihan uli kaming mag-ingat at huwag bilisan ang pagmamaneho dahil masyado raw kaming mabilis magpatakbo. Habang dumadaan kami, tinitingnan pa namin ang nabuwal na truck. Doon ito nabuwal sa may natumbang kawayan. Marahil ay hindi nakita ng driver ang kawayan. Nang makalagpas na kami ni Ponce, nagtanungan kami na hindi naman sa parting iyon may natumbang kawayan. Ang alam talaga namin ay doon pa yun sa bandang bungad. Pero naisip namin na baka may natumba uli doon. Nasa kalagitnaan na kami ng kurbada nang biglang namatay ang ilaw ng motor kasunod ng makina. Napamura na si Ponce habang ako ay nagsisisigaw na. Maya-maya ay nagsisigaw na rin siya ng mas malakas pa sa sigaw ko. Nang tanungin ko siya kung bakit siya sumigaw, sabi niya may humawak daw sa kamay niya na malamig. Nakapatong daw ito sa kamay niya habang nakahawak siya sa manibela. Muling pinandar ng kapatid ko ang motor at gumana uli ito. Umilaw na uli. Pinatakbo na niya uli ang motor at walang lingon na binagtas ang kalsada. Habang bumibiyahe, naramdaman kong parang may umangkas sa likuran ko. Naramdaman pa namin na bumaba ang likod ng motor na para talagang may nakasakay. Tapos lalong bumilis ang takbo ng motor na para bang hindi na lumalapat ang gulong sa simento. Nang marating na namin ang daan kung saan doon talaga may natumbang kawayan, wala na yun. Hindi na lang namin pinansin. Nang makalagpas kami sa kurbadang kalsada, bumalik na uli sa normal ang motor. Parang bumaba na rin ang nakaangkas. Parang inihatid lang kami hanggang makalagpas. Pagdating namin sa bahay, agad naming hinanap sina ate at ang asawa niya. Galit na galit sa amin ang nanay namin dahil sobrang tagal daw namin. Bakit daw ang tagal namin? Nakarating na raw ang asawa ni ate at nadala na nila ito sa ospital, pero wala pa raw kami. Saan daw ba kami nagsusuot at inabot kami ng mahigit 1 oras?
Sobrang nagtataka kami ni Ponce kung paano nangyari yun. Inisip ko pa, kung dinala na si ate sa ospital, dapat ay makasalubong namin sila sa kurbadang kalsada. Dahil doon din naman sila dadaan. Pero bakit wala kaming nakasalubong? Nang magkwentuhan kami ni Ponce kinabukasan, doon niya sa akin sinabi na nakita niya sa side mirror ng motor ang humawak sa kamay niya. Sobrang itim daw ng nilalang na yun. Napakalaking nilalang. Pakiramdam daw niya na yung nilalang na yun ang dahilan kung bakit sobrang dilim sa kurbadang kalsada. Sinabi rin ng kapatid ko na mula nang pumasok kami sa kurbada at pinara kami ng mga lalaki, hindi na raw talaga umaandar ang motor namin. Nagtataka siya pero hindi na lang daw niya sa akin sinabi dahil baka matakot ako. Hindi raw talaga siya ang nagmamaneho sa motor. Parang may kung sinong nagpapaandar dito. Bumalik lang sa normal ang makina nang makalagpas kami sa kurbadang kalsada. Nang dalawin namin si ate sa ospital, tinanong namin sila kung nakita nila ang bumuwal na truck noong dumaan sila sa kurbada. Nagtaka pa sila sa amin. Kasi wala naman daw silang nadaanan na bumuwal na truck. Wala rin daw nakahapay na kawayan. Sinabi pa ng ate ko na hindi naman daw lahat ng poste sa gilid ng kalsada ay patay. Nakasindi raw ang iba. Iilan lang daw ang pundi. Nagkatinginan na lang kami ni Ponce. Di namin masabi kung naligaw ba kami. Ibang kurbada ba ang nadaanan namin? Pero mula nang mangyari yun, hindi na kami dumadaan doon ng sobrang gabi. Saka marami na kami para kung maligaw man, marami kami. Doon ko nasabi na totoo nga ang sabi ng lolo ko. Mahiwaga ang kurbadang kalsada na yon. Hindi ko lang alam kung may ibang karanasan din ang naranasan namin ni Ponce habang dumadaan doon. O kaya, may ganito rin bang kalsada sa ibang lugar? Puno ng hiwaga. Ang kalaro ni Merla. Dear Sir Jupiter, ako po si Dorothy. Ang kwento pong aking ibabahagi ay tungkol po sa tita ko na ang tawag po namin sa kanya ay Mama Merla. Siya ay pangatlo sa magkakapatid. Panganay po nila ang mama ko. Kami po ay taga Masbate at nakatira sa isang maliit na baryo ng Marcela. Bawat baryo po sa Masbate ay may kanya-kanyang angkan at ang pamilya po ng nanay ko ay mula sa angkan ng mga Katamora na nagmula sa Japan. Napadpad lang dito hanggang sa dito na nanirahan. Nagsimula po ang kakaibang pangyayari sa buhay ni Mama Merla noong siya ay 7 years old pa lang. Sabi ng lola ko,
6:00 ng gabi sa mismong kaarawan ni Mama Merla nang siya ay magkasinat. Pero di naman daw nabahala ang lola ko dahil baka pulagnat laki lang daw ito. Kung kaya't pinatulog na lang po nila si Mama Merla dahil baka napagod lang daw sa selebrasyon ng kaarawan nito. Maaga ring natutulog sa probinsya ng panahong yun, taong 1960, dahil wala pang kuryente sa Masbate. Kapag 8:00 na ng gabi ay wala ng mga tao sa labas ng bahay, lalo na sa mga kalsada. Ang bahay po nila noon ay kanto lang ng kalsada. Sa bandang kaliwa, mga ilang metro lang, ay kurbadang kalsada na. Pagkalagpas nito, ay sementeryo na ang katabi ng Marcelia Elementary School. Alas 12 daw po ng hating gabi, habang naglalakad ang kamag-anak namin papuntang dagat para mangisda. Nakita raw niyang naglalakad si Mama Merla sa kalsada papuntang sementeryo. Dali-dali raw siyang naglakad para habulin si Mama Merla dahil nagtataka raw po siya kung bakit gabi na'y nasa labas pa ito. Paglapit niya kay Mama Merla, tinanong niya ito kung saan pupunta. Pero hindi raw siya sinagot. Nang tingnan niyang mabuti ay laking gulat daw po niya nang makitang nakapikit ito. Tulog daw po itong naglalakad ng mabagal. Tinawag daw niya ito ng malakas para magising. Nang magising daw po ay gulat na gulat si Mama Merla at nagsisigaw pa. Dahil sa pagkagulat daw po ni Mama Merla ay patakbo na ito, kung kaya't bigla niyang kinarga dahil baka kung saan magpunta. Ibinalik daw po siya ng kamag-anak namin sa bahay ni na Lola. Nagising daw si na Lola dahil sa malakas na pagkatok ng kamag-anak namin. Nagtataka pa raw si na Lola kung bakit ganoong oras daw ay may kumakatok sa kanila na para bang gigibain ang pinto sa lakas ng kalampag. Nang buksan daw nila ang pinto, nagulat sila dahil kasama ng kamag-anak namin si Mama Merla. Nagtatanungan pa raw sila kung paanong nakalabas si Mama Merla. Lahat daw ng daanan palabas ay nakakandado at hindi naman daw nabuksan. Kahit daw ang bintana ay hindi rin mabubuksan ni Mama Merla dahil hindi niya ito kayang abutin. Inaumagahan, tinanong nila si Mama Merla kung paanong nakalabas ng bahay nang hindi binubuksan ang pinto o bintana. Ang sabi raw po niya, hindi niya rin alam. Basta raw po ang alam niya ay naglalaro sila ng kalaro niya na nakilala niya sa sapa doon sa bukid ng mga lola ko. Mula nang magkakilala sila ay palagi na daw silang naglalaro. Sabi pa niya, tumatagos daw sila sa pinto o kahit daw sa dingding ng bahay nila. Kung kaya hindi na nila kailangan pang buksan pa ang pinto. Palagi raw po iyong nangyayari kay Mama Merla tuwing Martes at Biyernes. Kapag 6:00 na raw po ng gabi, nilalagnat na si Mama Merla
At kapag tulog na raw ito, ay naglalakad na naman. Mula raw nang mangyari yun, binabantayan nila si Mama Merla. Alam nilang natutulog ito sa kwarto, pero pag tinitingnan nila, wala na si Mama Merla sa higaan. Hindi naman daw po nila nakitang lumabas ng silid. Hindi rin dumaan sa pinto para lumabas ng bahay. At kapag hinahanap nila ito, palagi nilang nakikitang naglalakad sa kurbadang kalsada papuntang sementeryo. Nagpatuloy pa ang pangyayaring yun hanggang sa tumungtong si Mama Merla ng 10 taong kulang. Mag-aalauna raw po ng madaling araw nang magising ang lolo at lola ko. Doon nila nakita na wala na naman si Mama Merla. Kaagad daw nilang ginising ang mama ko dahil ito ang panganay sa magkakapatid. Hinanap daw nila si Mama Merla sa labas. Sigaw daw sila ng sigaw. Tinatawag nila si Mama Merla ng paulit-ulit. Ginising na rin daw nila ang mga kamag-anak para tulungan silang hanapin si Mama Merla. Mag-iisang oras na raw po silang naghahanap at nakarating na sila sa sementeryo. Hanggang sa makarinig daw sila ng batang sumisigaw na parang nasa kulob na lugar. Hanap daw sila ng hanap hanggang sa dalahin sila sa isang pansyon. Lalong lumalakas ang sigaw ng bata at umiiyak na rin ito. Maya-maya ay nakita nila ang isang nitso na may lamat ang simento. Bahagya itong nabiyak kaya nagkabutas at mula sa loob nito, narinig nila ang iyak ng bata at nabusesan nila na si Mama Merla. Dali-dali daw nilang binasag ang unahan ng nitso kung saan doon ipinapasok ang kabaong. Hindi raw kasi nila pwedeng basagin ang ibabaw nito dahil masasaktan si Mama Merla na nasa loob. Para mailabas daw si Mama Merla, kinailangan pa nilang ilabas ang kabaong na nalalagas na ang mga parte dahil doon daw siya nakahiga. Mabuti na lang daw po at malayong kamag-anak namin ang nakalibing doon, kaya hindi sila magkakaproblema kung nasira ito. Nang tanungin sila ni Mama Merla paglabas kung bakit siya nandun, dinala raw siya ng kalaro niya. Pagmulat daw niya, takot na takot siya dahil sobrang dilim ng lugar, kaya siya nagsisigaw. Kinaumagahan, dinala nila si Mama Merla sa albularyo at pinatawas. Lumabas sa tawas na engkanto ang kalaro niya. May puno raw dati sa pansyon kung saan nila natagpuan si Mama Merla at doon daw nakatira ang engkanto. Mula raw noon, hindi na naglalakad ng tulog si Mama Merla. Hindi na rin siya dinadala ng kalaro niya kung saan-saan. Pero naging bantay daw niya ito hanggang sa siya ay namatay noong 1998. Namatay raw siya sa hindi malamang sakit na pinaniniwalaan nilang ginawa ng engkanto para siya ay makuha. Hindi po ako halos makapaniwala sa nangyaring iyon kay Mama Merla. Pero halos lahat ng nakatira sa lugar namin na alam ang kwento ay pinatunayang totoo talagang nangyari yun. Mayroon po kayang listeners na naniniwala na may mga taong
may bantay o binabantayan ng nilalang na hindi nakikita, kagaya ni Mama Merly na may bantay na engkanto. Paano nyo nalaman na bantay ito at hindi kapahamakan ang dala sa inyo? O baka may bantay po na masama? May kagaya po kaya ni Mama Merle ako sa inyo? Magbabasa po ako ng inyong comment. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Marami pong salamat sa kwentong takip-silim sa pagtanggap ng aking kwento. Ako po uli ito, si Dorothy. Hanggang sa muli. Ako po si Dahlia. Bagong lipat kami sa apartment. Palipat-lipat po talaga kami ng tirahan dahil kapos kami sa pera. Kapag hindi na po namin kayang magbayad ng upa, tinatakasan lang namin ang may-ari. Nakakahiyaman pero wala talaga kaming magawa. Wala akong trabaho dahil 5 ang anak ko na sunod-sunod. Ang asawa ko ay pa-extra-extra lang sa trabaho. Mas marami pa ang pahinga kaysa pasok. Baon kami sa utang. Isa na rin sa dahilan namin ng paglipat-lipat ay para makatakas pinagkakautangan namin. Hindi ko naman magawang magalit sa asawa ko dahil hirap din talaga siyang makahanap ng tuloy-tuloy na trabaho dahil hindi naman siya nakatapos ng pag-aaral. Unang araw namin sa bagong apartment nang puntahan kami ng dati naming kapitbahay na pinanggalingan namin para sabihin sa akin ang galit ng may-ari ng bahay na tinakasan namin. Sinabihan ko na lang ang kaibigan ko na huwag kaming ituro kung saan kami lumipat. Hiyang-hiyaman ako pero wala akong magagawa. Ang kaibigan kong si Melda na lang ang nakakaintindi sa kalagayan ko. Pero nawindang ako, Sir Jupiter, nang bigla niya sa akin sabihin na habang papunta daw siya sa bago naming tirahan, malayo pa lang daw ay nakakita siya ng lalaki na parang may ginagawang kakaiba. Panay daw ang sipat nito sa bintana na parang tinitingnan kung may nakakakita ba sa kanya o wala. Nakita daw niya itong nagtatali ng lubid sa itaas. Dahil nga kinakabahan daw siya sa nakikita niya, nagmamadali daw siyang naglakad para pigilan ang lalaki sa ginagawa nito. Pakiramdam daw kasi niya ay magpapakamatay ito. Kaya pala pagbungad pa lang niya sa pintuan namin ay humahango siya at sinipat agad ng tingin ang loob ng bahay na parang may hinahanap. Humihingal siyang nagtanong kung nasaan daw ang asawa ko. Ang sabi ko, swerte at may trabaho siya nung araw na yun. Dahil sa hingal niya, humingi siya ng tubig na maiinom.
Pagkainom ay nagkwento siya tungkol sa nakita niya. Pagkatapos ay nagtanong sa akin kung inalam ko raw ba ang kwento ng apartment na nilipatan namin. Baka raw kasi may kung anong nangyari doon. Ako magagawa ko pa bang pumili ng bahay na titirhan? Kinuha ko kaagad ang bahay kahit parang barong-barong lang ito dahil walang paunang bayad. Pero si Melda, sobra siyang nag-aalala sa nakita niya. Sinabihan pa niya ako bago umalis na mag-ingat kami sa lugar na yun dahil ibang araw ang kutob niya. Gabi na nang maalimpungatan ako. Napansin ko na wala pa rin ang asawa ko. Inisip ko baka nag-OT siya. Binuksan ko ang bintana para silipin sa daan kung parating na siya. Nakampante ako kasi nakakita ako ng bulto ng tao na naglalakad palapit. Agad akong nag-init ng tubig dahil tuwing umuwi ay kape ang hinahanap ng asawa ko. Pero nagtataka ako kasi ang bagal naman niyang maglakad. Nakapagtimpla na ako ng kape ay wala pa siya. Muli kong tiningnan ang kalsada. Wala na yung naglalakad doon. Inisip ko na baka hindi yun ang asawa ko. Hindi na ako nakatulog sa paghihintay sa kanya hanggang sa dumating siya. Nag-OT nga raw siya. Habang pinapakain ko siya, inabutan niya ako ng pera. Malaki-laking halaga din yun. Nagtataka ako kung saan galing kaya tinanong ko siya. Ang sabi niya, pinautang daw siya ng dati niyang katrabaho na umasenso dahil nagtayo ng sariling negosyo. Pinagalitan ko pa siya dahil wala kaming pambayad doon, pero sabi niya, wag ko na raw yun isipin. Nang itatago ko na ang pera, napatingin ako sa salamin dahil sa tapat noon nakalagay ang bag ko. Kitang-kita ko ang asawa ko na walang ulo sa refleksyon niya sa salamin. Sobrang takot ko noon. Nilingon ko siya agad at pagtingin ko ay okay naman siya. Natatakot pa akong tingnan uli ang salamin pero ginawa ko para makasigurong na malikmata lang ako. Buti na lang talaga ay malikmata nga. Pero sobra akong kinabahan. Kinabukasan pinuntahan ako ng kapitbahay ko dahil may iaalok daw siya sa akin na labada. Hindi ko na ginising ang asawa ko dahil wala naman siyang pasok. Karga ko ang bunso kong anak ng puntahan namin ng magpapalabada. Ang iba ko namang anak ay hinayaan ko na lang na maglaro sa labas para hindi maingayan ang tatay nila. Nang araw na yun, pinaglalaban ako. Kaya umuwi rin ako ng bahay para iwanan sa asawa ko ang mga bata. Sobra akong nanghihina ng pagbungad ko sa pintuan ay nakita ko ang asawa ko na nagbigti. Para akong tinakasan ng lakas, hindi nakapag-isip nun. Para akong nababaliw habang sumisigaw ng tulong. Sir Jupiter, 1 linggo matapos ilibing ang asawa ko, sinabi sa akin ni Melda na nakita pa raw nila ang asawa ko na naglalakad isang gabi doon sa iniwanan naming lugar. Tinatawag pa raw nila ang asawa ko, pero hindi daw lumilingon. Basta daw naglalakad lang siya.
Nang tanungin ko kung anong araw yun, tumugma ito nung araw na wala namang pasok ang asawa ko pero nasa bahay lang siya buong araw. Hindi naman kasi gumagala. Kaya imposible ka kung mangyari yun. Namatay po siya na hindi ko alam ang dahilan kasi masayahin naman po siya. Hindi ko alam kung dahil ba sa kahirapan namin o baka may iba pang rason. Hindi kasi siya pala kwento. Akala ko ay ayos lang siya dahil hindi ko naman siya nakitang namroblema ng matindi. Medyo sanay na nga kami sa buhay namin na palipat-lipat at patakas-takas. Wala talaga akong ideya. Pero kung nagawan ko sana ng paraan ang mga nakita naming kababalaghan ni Melda, baka hindi pa siya patay. Sabi kasi ng mga nakakwentuhan ko, pangitain daw yun, dapat ay kinontra. Sa ngayon po, nagtitinda na ako ng lutong ulam. Ginawa kong puhunan ang perang ibinigay sa akin ng asawa ko. Isang palaispan din sa akin kung saan yun galing. Nang mamatay siya, doon ko lang nalaman na sobra siyang naging malihim. Nagkulang din siguro ako. Magsisi man ako ay wala na. Nakatuon na lang ang atensyon ko sa aking mga anak. Marami pong salamat sa pagtanggap ng liham ko kung sakali. Kaya po sana kahit po gaano kabigat ang problema, huwag po tayong susuko. Bulto ng mga anino. Magandang araw po, Sir Jupiter, at sa mga staff ng kwentong Takip Silim at sa lahat ng mga nakikinig. Ako po si Apple ng Cebu. Nagsimula po ang karanasan kong ito nung ako ay high school. Hindi po ako nakakatulog kapag bukas ang ilaw. May sarili naman po akong kwarto kaya pwede kong patayin ang ilaw. Napapansin ko po na kapag pinatay ko na ang ilaw pagkahiga ko po, maya-maya ay may nakikita akong mga maiitim na parang anino ng tao na gumagalaw sa paligid ko. Sa sobrang itim po ng mga ito, ay nakikita ko sila kahit madilim ang paligid. Iniisip ko na baka hallucinations ko lang yun. Sa kung ano lang ang nabuo sa imaginations ko sa tuwing ako ay tumitingin sa dilim. Pero ang pinagtatakan ko, bakit kaya sila gumagalaw? Hinayaan ko na lang kahit na medyo nakakaramdam na ako ng takot dahil baka kako mawala rin yun. Nag-iisip na lang ako ng ibang bagay kahit nakikita ko ang mga anino sa dilim na parang pang sumasayaw. Hanggang sa makatulog na ako. Nagigising na lang ako mga bandang madaling araw na. Nararamdaman ko na parang gumagalaw ang katawan na parang may nakadagan sa akin. Sa una po ay nagpapanggap akong tulog pa rin kahit nararamdaman ko na gumagalaw ang katawan ko tapos paunti-unti ko pong idinidilat ang mata ko pero wala naman akong nakikita na nasa ibabaw ko. Pero nagtataka ako kung bakit gumagalaw pa rin ang katawan ko.
Yun bang parang natutulak akong pataas at babalik din naman sa higaan. Tapos humihinto lang yun kapag gumalaw na ako o kaya ay tumagilid. Hindi ko masabi-sabi kahit kanino ang experience na yun, kahit sa magulang ko. Kasi baka hindi naman ako paniwalaan. Isang beses din po na sa gitna ng pagkakahimbing ko, nakatagilid ako noon. Nagising po ako dahil parang may dumampi sa pisngi at tenga ko. Kaagad akong nanggulat para tingnan kung sino yun. Nakita ko ang isang bata na walang damit pang itaas at kulay pula ang kanyang balat na hindi ko maintindihan kung sino siya o kung anong klaseng nilalang siya. Hindi ko rin gaanong nakita ang mukha niya dahil kalahati lang naman ang nakita ko at kaagad siyang nagtatago sa lagayan ng maruming damit. Natakot po ako noon, pero hindi po ako yung tipo ng babae na sumisigaw kaagad. Nilalakasan ko kasi ang loob ko. Ang ginagawa ko lang ay nagdasal, pagkatapos ay itinutulog ko na lang ulit. Ikinuwento ko po ito sa nanay ko kinabukasan. Dahil doon ay kinuwento niya sa akin na ang pinagtatayuan ng bahay namin ay dating tampakan ng basura. Medyo madamo pa raw noon at sa unahan ng lugar ay may malaking bahay. Sa itaas ng bahay na yun ay marami daw nakatirang mga babaeng bayaran. Sa ibaba naman ay beer house. Kapag may mga nabubuntis daw sa mga babaeng bayaran, pinapalaglag daw nila at doon inililibing sa lote ng bahay namin na noon ay tambakan pa ng basura. Marami na raw nagpaparamdam kila mama noon bago pa raw kami ipanganak. Minsan daw, may kaibigan si mama na kapitbahay namin. Ang hilig daw nitong magmura kahit madaling araw. Kaya pinagpakitaan daw po ito ng putol na kamay na duguan sa may gripo. Nakatayo daw po ang putol na kamay sa upuan at gumagalaw pa ito. Patalon-talon daw itong lumapit sa gripo para hugasan ang dugo. Kumaripas daw ng takbo papasok ng bahay nila ang palamurang kapitbahay namin dahil sa takot nito. Isang beses pa, November 17 yun. Wala ang mga kasama ko sa bahay dahil pumunta ng birthday ng pamangkin ko. Yung isang kuya ko lang po ang hindi sumama dahil may trabaho siya noon sa kapitbahay namin na mayaman. Pagkarating ko ng bahay, madilim. Walang ilaw noon. May nagsalita na lalaki mula sa isang sulok na ginawa naming lagayan ng mga bagay na minsan lang ginagamit. Ang sabi po niya, "Abot na di ay ka?" Na sa Tagalog ay, "Dumating ka na pala." Tumango naman po ako at sumagot sa kanya dahil inakala kong kuya ko ang nagsalita. Pero ilang sandali lang ay bumukas ang pintuan namin at dumating ang kuya ko. Tinanong niya ako kung wala pa raw ba sila mama. Sinagot ko siya na wala pa. Dahil dun, naguguluhan na ako kung sino ba yung boses na narinig ko nung una. Kararating lang ng kuya ko.
Tiningnan ko po yung lugar kung saan ko narinig ang nagsalita. Pero walang tao doon. Sinabi ko po yun pagkarating ni na Mama. Hindi po siya nagtaka sa kwento ko. Kalmado lang siyang nagkwento na may engkanto raw sa likod ng bahay namin. Nakita daw niya yun nung buntis pa siya sa nakakatandang kapatid kong babae na sinundan ko. Nung panahon daw po na buntis siya isang gabi, ay naririnig siyang isang babae na humahalakhak. Nagtataka daw siya kung sino ang tumatawa na yun dahil hindi pamilyar sa kanya ang boses. Lumabas po siya at tiningnan kung saan galing ang boses. Nakita niya raw sa ibabaw ng Port San Pedro ang isang napakagandang buntis na babae. Tumatawa ito, mahaba ang buhok, nakaputing bestida na para bang mamahali ng tela. Sobrang puti daw ng kutis at makinis. Sa tansya po daw ni Mama ay pareho sila ng kabuwanan dahil sa laki ng tiyan nito. Tinanong niya daw ang guard na nakaduty sa compound noon kung nakikita niya raw ba ang babaeng maganda na tumawa. Pero sabi ng gwardya, wala naman daw babae sa lugar na itinuturo ni Mama sa kanya. Doon nalaman ni Mama na siya lang pala ang nakakakita sa babae. Hinawakan daw ng Mama ko ang braso ng gwardya, sabay itinuro ang babae. Nakita na rin daw ito ng gwardya at nagulat din sa nakita. Nasabi raw ng gwardya na engkanto ang babaeng yun at pareho silang natakot. Pagkalipas ng panahon, nalaman po namin sa isang kakilalang may alam sa mga supernaturals na may gabay ang kapatid kong babae. Isang engkantong lalaki ang kanyang gabay. Hindi ko alam kung ang narinig kong boses na kumausap sa akin ay gabay ng kapatid ko o baka doppelganger ng kuya ko. Kasi ilang buwan ang lumipas matapos noon 2 beses nag-attempt magbigti ang kuya ko pero nakaligtas siya. At sa 3 beses, hindi na talaga siya nakaligtas. Namatay po ang kuya ko nang siya ay magbigti. May anxiety at depression siya ang dala ng pagsiselos sa asawa niya at sa financial problem nila. Ang sabi kasi nila, kapag nagpapakita ang doppelganger ng isang tao, malapit na raw mamatay ang taong ginagaya niya. May pangyayari pa po sa bahay namin na pareho kami ni Mama na nakakarinig na parang tinatawag ang pangalan namin. Pero wala namang tao. Minsan pa ay nakikita naming may dumaan, pero wala naman kapag tinitingnan namin. Isang araw, sinabi ng kaibigan ko na nagre-renta ng isang kwarto namin na bakit daw ang tagal kong natulog kagabi, palagi naman daw akong maagang matulog. Nanibago daw siya sa akin. Pakanta-kanta pa daw ako kahit malalim na ang gabi at nagtutupi pa ako ng damit. Nagtaka ako nang sabihin niya yun dahil maaga naman talaga akong natulog ng gabing yun. Minsan din daw siyang umihi pagpunta niya ng banyo. Nakita daw niya yung mama ko na gumagamit ng banyo.
Nakilala niya kasi hindi raw gaanong sinara ang pinto. Matagal daw sa loob si Mama, kaya kinausap daw niya at nagpaalam siya. Nandoon na lang siya sa labas ng banyo iihi. May gripo naman po kasi kami sa labas ng bahay. Pero hindi raw siya sinagot ni Mama. Kaya ang ginawa niya, lumabas na lang at umihi. Pagbalik niya, nagtataka siya kasi si Mama nasa loob pa rin ng banyo. Hinayaan na lang daw po niya at dumiretso na siya ng kwarto. Nang pagtapat daw po niya sa tapat ng tindahan namin dahil may tindahan po kami noon, nakita niyang natutulog si Mama doon. Sa tindahan po kasi natutulog si Mama dahil ayaw niya ng kwartong nakasarado ang pinto. Gusto niya sa may pumapasok na hangin mula sa labas. Dali-dali daw siyang pumasok ng silid dahil sa takot. Hindi daw niya kasi alam kung sino si Mama sa dalawang nakita niya. Akala ko po ay yun lang ang magiging karanasan ko, pero isang madaling araw, inutusan po ako ng nanay ko na maningil ng benta ng biko niya doon sa umaangkat sa kanya sa may pier. Madaling araw kasi yun nagtitinda sa pwesto niya sa pier. Puro kakanin at kape kasi ang mga tinda niya. Nung pauwi na po ako matapos maningil, mga bandang 2:40 na yun, naglalakad na ako sa may harapan ng Port San Pedro. Nakikita ko sa unahan ang mga aso. Naririnig ko ang mga ito na tumatahol at umaalulong. Ang tinatahulan ng mga asong yun ay isang tao na nakasuot ng puting damit. Mabagal ang kanyang paglakad. Sa sobrang bagal ay parang nakaslow mo na parang nakalutang sa hangin. Nag-aalala pa ako sa kanya na baka abutan siya ng mga aso dahil nga hinahabol siya ng mga ito. Kala ko ay matanda na siya kaya mabagal maglakad. Hindi ko talaga inalis ang tingin ko sa kanya dahil nag-aalala ako na baka makagat siya ng mga asong galit na galit. Pero nang tumapat na siya sa poste ng ilaw, nagulat ako kasi para siyang naging usok na unti-unting naglaho. Pagkawala po niya, nagsitigil na ang mga aso sa pagtahol at nagbalikan sa kanilang pwesto. Sobra po ang kaba ko noon. Nanginig ang tuhod ko. Yung takot ko ay parang ayokong daanan ang poste ng ilaw na yun. Pero wala naman akong ibang dadaanan. Kaya ang ginawa ko, pagtapat doon, nagtatakbo ako at walang lingon-lingon. Parang nagtayuan pa ang buhok ko nang tumapat doon. Pinilit ko pang isipin na imagination ko lang yun. Pero doon ko rin nalaman na bukas pala talaga ang third eye ko. Akala ko ay hindi na masusundan ang karanasan kong yun, pero nung may mga anak na po ako, sa bahay na pinatitirhan sa amin ng biyanan ko, marami na naman akong naramdaman doon. Nung bago pa lang kami doon, may naririnig akong yabag na naglalakad. Pagnilingan ko, wala namang tao.
Minsan ay nasira ang water dispenser namin kaya yung pump muna ang ginamit namin. Isang gabi, naglalaba ako noon sa banyo. Tulog na lahat ang mga bata para walang istorbo sa paglalaba ko. Bigla kong narinig na may nagpump ng tubig. Lumabas agad ako ng banyo dahil malapit lang, kaya tiningnan ko kung sino sa mga anak ko ang nagising pero wala namang tao nang makita ko. Sinilip ko pa ang mga anak ko sa kwarto at tulog naman silang lahat. Bumalik ako sa paglalaba kahit parang nagsitayuan ang mga balahibo ko. Narinig ko na naman sa kusina namin na may naghuhulog ng mga gamit na parang galit na galit dahil sa lakas ng ingay. Agad kong tiningnan, pero wala namang nahulog. Lahat ng gamit sa kusina ay nasa tamang lalagyan at hindi man lang nagalaw. Kinabahan na talaga ako. Kaya pumunta ako sa may bintana upang makasagap ng signal para i-text ang asawa ko. Sa city po kasi nagtatrabaho at lingguhan ang asawa ko kung umuwi. Maya-maya, may sumitsit sa likuran ko. Nang lingunin ko, walang tao. Nang siyasatin kong mabuti, may nakatayong bulto ng tao sa may dingding malapit sa pintuan ng banyo kung saan ako naglalaba. Malaking tao ito at malapad ang katawan. Pakiramdam ko parang namanhid ang batok ko, pero nilabanan ko ang takot at naggunwaring hindi ko ito napansin. Hindi ko na itinuloy ang paglalaba at pumasok na ako sa kwarto. Pero hindi ako makatulog dahil sa takot at maya-maya ay naririnig ko na naman ang mga yabag sa labas ng pintuan ng kwarto. Ang ginawa ko na lang, pumikit at nagdasal. May kakaiba pa akong naramdaman sa bahay na yon hanggang sa nasanay na lang din ako. Kahit pa ang aso namin na si Toby ay tahol ng tahol kapag nakakakita ng nilalang, ay patay malisya na lang ako. Nang mamatay si Toby, nag-alaga uli kami ng aso, si Buddy. Pero kagaya ni Toby, panay din ang tahol niya kahit walang nakikita. Alam ko pong may mga bahay na haunted. Hindi lang tayo ang nakatira. Naniniwala din kaya ang mga listeners na lahat ng bahay ay may mga nakatirang hindi nakikita. Pero iilan lang sa atin ang nararamdaman sila. Kung hindi ninyo sila nararamdaman, maswerte po kayo. Huwag na po ninyong gustuhin dahil nakakatakot po talaga. Kayo na rin ang magpasya kung maniniwala rin kayo sa mga kwento ng iba. Pero kayo, ano po ang kwento ng bahay nyo? Hanggang ngayon, Sir Jupiter, nakakaramdam pa rin ako ng mga kakatuwang bagay, pero nilalakasan ko na lang ang loob ko dahil sa totoo lang po, hanggang sa pananakot at pagpaparamdam lang ho sila sa atin. God sets boundaries between them at sa ating mga tao.
kaya hindi nila tayo pwedeng saktan. Kung may mga bad demons man po tayong nai-encounter, prayers lang po ang number 1 na sandata natin. Ako po si Samuel. Nagbukas ang third eye ko nang umupa ako sa isang boarding house. Nung una, naakit ako sa mga nakikita ko hanggang sa malaman kong hindi na pala ito normal. Akala ko ay matapang ako pero ang tapang na yun ang nagdala sa akin ng takot at kilabot na akala ko'y hindi ko na malalampasan. Hindi ko malilimutan ang tila bangungot na nangyari sa akin nang matuklasan ko ang lihim ng basement sa aming boarding house. Basement. Magandang araw po, Sir Jupiter. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Samuel. Nanghahanap ako ng trabaho nang sabihan ako ng kaibigan kong si Ronald na sa pabrika nila ay naghahanap ng trabahador. Pero malayo ang Valenzuela sa lugar namin sa Tarlac. Mabuti na lang ay inalok niya sa akin ang isang bakanting kwarto sa kanilang boarding house. Ang kwartong yun ay malapit sa basement. Mag-iisang linggo na ako sa boarding house nang pabulong akong sabihan ng isa sa kasama namin. Bakit daw ako pumayag na tumira sa kwartong yun? Hindi raw ba ako sinabihan ni Ronald na haunted ang basement na katapat nito? Pagkasabi niya nun, bigla siyang natawa at tinukso akong namutla. Natakot daw ba ako sa sinabi niya? Nainis ako dahil sa hindi magandang biro niya sa akin. Magmula noon, nasa isip ko na palagi ang basement. Pakiramdam ko tuloy may lihim doon, kaya isinarado ito at hindi na binubuksan. Nang tanungin ko si Ronald tungkol sa basement, sabi niya, matagal ng araw na hindi ito binubuksan dahil wala naman daw inilalagay na gamit. Masyadong mababa ang lugar nito kaya tuwing umuulan ay nagkakaroon agad ng tubig. Hindi raw mapakinabangan, sabi ng may-ari. Isang linggo na akong nakatira sa boarding house at sa kakaantay ko ng kakaiba sa basement. Wala namang nangyayari. Kaya sinubukan ko ng kalimutan ang tungkol dito. Isang gabi, nagising ako dahil kumakalam ang sikmura ko. Nakatulog kasi akong hindi pa kumakain ng hapunan. Lumabas ako ng kwarto at nagpunta sa kusina. Paglabas ko ng pinto, natanaw ko kaagad ang pintuan ng basement. Ito ang laging bumubungad sa akin sa tuwing lalabas ako ng kwarto ko dahil nasa ibaba lang ito ng hagdan na halos katapat ng kwarto ko. Kahit iwasan ko ito ng tingin ay palagi pa rin parang may humahatak sa akin na tingnan ito.
Dumiretso na ako sa kusina para hindi ko na ito mapansin. 11:00 na noon nang magising ako. Tulog na ang mga kasama ko sa boarding house dahil maaga pa ang pasok kinabukasan. Ingat na ingat ako sa kilos para hindi gumawa ng ingay dahil baka makaistorbo ako. Wala kasing kisame ang bawat kwarto kaya dinig ang mahinang ingay. Ang boarding house kasi ay isang malaking bahay na nilagyan lang ng dibisyon na plywood para magkaroon ng mga kwarto. Pinainit ko ang natira kong ulam at kanin nung tanghali at yun ang kinain. Habang kumakain ako, nakakarinig ako ng ingay. Parang may naghahatak ng malaking kadena. Mabagal ang ingay na naririnig ko na para bang masyadong malaki at mabigat ang kadena na hinahatak. Pinakinggan kong mabuti ang ingay na yun at narinig kong nagmumula ito sa basement. Sa sobrang pag-iisip ko, binitbit ko ang plato at naglalakad akong kumakain habang lumalapit sa tapat ng basement. Habang papalapit, lalong lumalakas ang ingay. Pagtapat ko sa pintuan nito ay huminto na yung ingay, pero nagulat ako nang malaglag ang karatulang nakasabit sa doorknob ng pinto. Nilagyan kasi nila yon ng sulat na huwag pasukin ang basement. Nabigla ako nang marinig ko si Ronald na tinatawag ako. Nagtanong siya kung bakit daw ako naglalakad habang kumakain. Idinahilan ko na lang na tiningnan ko yung nahulog. Mula nang marinig ko ang ingay na yun sa basement, hindi na ito maalis sa isip ko. Hindi ako nakaramdam ng takot. Nananaig sa akin ang kagustuhan na malaman kung ano ito. Matapos ang ilang araw, nagkaroon na ako ng schedule sa trabaho. Dahil bago pa lang, pang umaga ang pasok ko. Habang ang mga kasama ko sa boarding house ay panggabi naman. Unang gabi ko sa boarding house na ako lang mag-isa. Kumain ako ng maaga at nagkulong na sa kwarto dahil wala naman akong ibang gagawin. Nanonood lang ako ng videos sa cellphone ko dahil wala naman akong TV. Mag-isa lang ako kaya ayos lang kahit gumamit ako ng speaker. Nanood ako ng horror movies dahil ginagawa ko itong pampatulog. Nagtataka ako dahil mayroong kakaibang ingay na sumasabay sa pinapanood ko. Alam kong hindi yun kasama sa sound effects ng pelikula. Ang ginawa ko, hininaan ko ang speaker at pinakinggan ang ingay. Malinaw kong naririnig na parang may tumitibag ng simento. Parang minamaso ito. Sa pagtataka ko, binuksan ko ang pinto ng kwarto at pinakinggan kung galing ba sa labas ang ingay na yun. Doon ko narinig na galing ito sa basement. Nandoon na naman ang pakiramdam ko na may kakaiba talaga sa kwartong yun. Lumabas ako ng kwarto at pinuntahan ang basement. Tumapat ako sa pintuan nito para mas mapakinggan ko ng mabuti. Nagulat ako nang gumalaw ang pinto ng basement na para bang binato ito o hinampas ng matigas na bagay mula sa loob. Bahagya akong natakot pero gusto kong malaman kung ano ang nasa loob ng kwartong yun. Bakit maingay? Maya-maya ay narinig ko na naman ang kadena na mabagal na hinahatak. Ang sabi kasi nila, walang kahit anong gamit ang naroon sa loob, kaya nagtataka ako
kung bakit may kadena. Idinikit ko pa ang tenga ko at pinakinggan kung may tao sa loob. Nag-aalangan kasi akong buksan dahil baka may umuupa doon at bumapasok lang sa boarding house kapag tulog na kami. Napaatras ako nang biglang kumalabog ang pinto. Mabilis ding kumabog ang dibdib ko dahil sa gulat. Dali-dali akong kumuha ng panghampas. Nakakita ko ng 2x2 na nakasandal sa gilid. Iniaamba ko ito habang ang isang kamay ko ay pinipihit ang doorknob. Bigla kong binuksan ang pinto at mabilis itong itinulak kasabay noon ang pag-amba ko ng hawak kong kahoy sa kung sino man ang magtatangka na sugurin ako. Nang magbukas na ang pintuan, tumambad sa akin ang basement na wala ngang kahit anong laman. Bakante ito. Nakikita ko ang loob ng basement dahil naliliwanagan ito ng ilaw sa daanan namin papuntang kusina at ng ilaw na mula sa nakabukas kong kwarto. Pero nahatak ang paningin ko ng sementadong sahig na puro gasgas na para bang bumaon doon ang kinakaladkad na matigas na bagay. Malalim na ang mga gasgas sa simento na para bang paulit-ulit itong dinadaanan ng matigas na bagay. Napansin ko pa ang sementado nitong dingding na may mga lumubog na parte, parang pinupukpok ng matigas na bakal. Iba-iba ang laki ng uka nito. Nagtataka ako kung bakit ganun ang itsura ng basement. Pero dahil nga luma na ito at napabayaan na, kaya naisip kong baka noon pa ang mga bakas na yun. Isinarado ko na lang ang basement at ibinalik ang karatula sa pagkakasabit sa doorknob. Saka ako bumalik ng kwarto. Nakahinga ako ng maluwag nang malaman kong wala naman pala akong dapat ikabahala. Baka guni-guni ko lang ang mga ingay na naririnig ko. Minsan kasi pag kung ano-ano ang iniisip natin, akala natin ay ito na ang dahilan ng ating naririnig o nararanasan. Ako ang tipo ng tao na positive kung mag-isip. Ayaw kong nag-iisip ng ikakatakot ko. Nang umuwi ako nang galing sa trabaho, naabutan ko ang kaboardmate kong si Manuel. Siya yung nagbiro sa akin tungkol sa basement. Hindi siya pumasok sa trabaho dahil masama raw ang kanyang pakiramdam. Nakita ko pa siyang uminom ng gamot pagkatapos ay pumasok na sa kanyang silid. Nagpapahinga ako nang katukin niya ako. Pagbukas ko ng pinto, pinagsabihan niya ako na huwag ko raw sisilipin ang basement kahit ano pang ingay ang marinig ko doon. Napaisip ako. Tinanong ko siya kung bakit. Ang sabi niya lang, basta wag kong bubuksan. Saka bumalik na uli siya sa kwarto niya. Abala ako sa pakikipag-chat sa GC namin ng mga barkada ko pa sa school nang may kumatok na naman sa pinto. Inis na inis akong pinagbuksan siya. Seryoso ko nang tiningnan si Manuel. Galit siya. Pasigaw niya akong tinanong kung bakit ko raw binuksan ang pinto ng basement. Nang tingnan ko ito, nakabukas nga. Pero sabi ko, hindi ako ang nagbukas nito. Hindi pa nga ako lumalabas ng silid ko, buhat nang umuwi ako. Bahagya siyang napaisip, sa kanya ulit ako tinanong kung binuksan ko na raw yun dati pa. Tinanong ko naman siya kung ano naman kung nabuksan yun. Bigla niyang hinawakan ang leeg ng damit ko at gigil niya akong sinabihan na haunted nga ang basement na yun at baka raw may makalabas na hindi dapat.
Kaya sinabi ko sa kanya na hindi naman nakalak ang doorknob nun. Napabitaw siya sa akin na parabang nabigla niya akong sinabihan na, "Talagang binuksan mo?" Tumango ako. Pinagalitan niya ako. Dapat ay hindi ko daw ito binuksan. Dali-dali niyang isinara ang pinto ng basement at inilak pa ito. Nagtataka pa ako sa ikinikilos niya kaya tinanong ko siya kung bakit bawal yun buksan. Doon niya lang ako sinabihan na yun ay portal. Daanan daw ng mga tumatawid na kaluluwa. Wala raw naniniwala sa kanya dahil hindi naman daw nakikita ng iba. Sa kanya ulit ako tinanong kung bakit ko raw binuksan ito. Sinabi ko na sa kanya ang mga ingay na naririnig ko. Yun daw ang dahilan kung bakit walang umuupa sa kwarto ko dahil nga nakakarinig sila ng ingay mula sa basement. Ako pa lang daw ang matapang na kahit may naririnig ay hindi umaalis. Tinanong pa niya ako kung hindi raw ba ako natakot. Doon ko rin tinanong ang sarili ko kung hindi nga ba ako natatakot. Kasi parang hindi nga. Nang bumalik na si Manuel sa kwarto niya, iniwan kong bukas ang pintuan ng kwarto ko. Naupo pa ako sa gilid ng pinto dahil gusto kong bantayan kung anong mangyayari sa basement. Gusto kong malaman kung bakit ganun na lang ang galit ni Manuel na mabuksan yun. Portal ba talaga yun? Bigla akong nakaramdam ng pagkasabik na makita ito. Panay ang tingin ko sa oras ng aking cellphone habang nag-i-scroll sa Facebook dahil naiinip na rin ako sa tagal kong paghihintay. Wala namang nangyayari hanggang sa narinig kong lumangit-ngit ang pinto ng basement na parang unti-unti itong nagbubukas. Naroon ang pagdadalawang isip ko kung titingnan ko ba o hindi. Parang nagtatalo ang isip ko dahil baka kapag tiningnan ko ay may makita akong hindi ko magugustuhan. Pero nandun din ang kagustuhan kong makita ang lihim ng basement para matigil na rin ako sa pag-uusisa. Dahan-dahan kong tiningnan ang basement nang marinig kong tuluyan na itong nabuksan. Nakita ko ang malaking kadena na hinahatak ng dahan-dahan na parabang may humahatak dito. Titig na titig ako sa kadena dahil gusto kong makita ang dulo nito. Hanggang sa makita kong may hinahatak itong katawan ng tao. Napupuluputan ng kadena ang katawan nito. Tanging panloob lang ang saplot ng lalaki at parang patay na ito dahil hindi gumagalaw. Kinakaladkad ng kadena ang katawan niya sa simento. Hindi ko alam kung saan dadalhin ng kadena ang taong yun dahil wala naman akong nakitang pwedeng paglusutan nila. Hindi naman lumabas ng pinto ang kadena. Nabigla ako nang tawagin ako ni Manuel. Nakatulala akong napatingin sa kanya. Bigla niya akong nilapitan at tinanong kung bakit daw ganoon ang ayos ko. Nang tingnan ko uli ang basement, nakasara na ito. Napatayo ako at saka ko sinabi sa kanya ang nakita ko. Galit na naman siya sa akin. Sinabihan niya akong hindi na raw ako tatantanan ng mga yun dahil ginugusto kong makita sila. Hindi ko naman alam ang gagawin ko kaya tinanong ko siya kung ano ang mangyayari sa akin kung sakali mang makikita ko sila ng paulit-ulit. Sabi niya, may isang matigas ang ulo
na ginawa dati ang ginagawa ko. Lumabas daw yun ng boarding house na wala na sa katinuan. Sinundo raw ng pamilya na hindi na nila nakakausap. Nakatulala na lang. Kaya kung ayaw ko raw matulad dun, iwasan ko na. Malalim na ang gabi. Hindi ako mapakali. Hindi ako makatulog. Maya-maya ay kumatok sa pinto ng silid ko si Manuel. Natuwa ako dahil may makakakwentuhan ako. Pero pagbukas ko, wala namang tao. Dalawa lang kami sa boarding house kaya imposible na may kumatok na iba. Lumabas ako ng kwarto at pinuntahan ko si Manuel sa silid niya. Dahan-dahan kong pinihit ang doorknob at sinilip siya. Nakita kong natutulog na siya. Ang bilis ng kabog ng dibdib ko. Doon pa lang ako nakaramdam ng kaba. Nagdadalawang isip na akong bumalik sa silid ko. Pero nilakasan ko ang loob at inisip na paranoid lang ako dahil hindi ako makatulog. Nagpasya akong bumalik sa kwarto. Tataka ako dahil bukas ang pintuan ng iwan ko ito. Pero nakasara na pagbalik ko. Nang hawakan ko ang doorknob, hindi na mapihit. Nakalak na ito. Pinilit ko pang pihitin at itinutulak ko na ang pinto, pero sarado talaga. Nasa loob pa naman ang susi. Naghanap na lang ako ng pwedeng gamiting pang switch sa doorknob para mabuksan. Hanggang sa matapat ako sa pintuan ng basement. Nakabukas na naman ito. Napatitig na naman ako doon. Naghihintay na naman ako ng kung ano ang mangyayari. Maya-maya ay unti-unti nagpakita ang kadena. Hindi lang ito isa, kundi marami na at medyo mabilis na ang galaw ng mga ito. Mararahas na parang hinahatak ng galit na nilalang. Naririnig ko na rin ang mga sigaw na galit, parang may pinagagalitan. Nakakarinig na rin ako ng daing ng mga nasasaktan, mga pumapalahaw, may hinahagupit ng latigo na sinasabayan ng mga matitinis na sigaw. May mga yabag din ng kabayo na tumatakbo at parang tinatapakan ng mga taong pinahihirapan. Kinilabutan na ako. Naririnig ko sila, pero hindi ko nakikita. Tinakpan ko ang tenga ko para hindi ko na marinig. Nanunuot pa rin sa pandinig ko ang mga ingay nila. Ayaw ko nang tingnan ang basement pero ayaw umalis ng mata ko sa pagkakatitig. Sigaw na ako ng sigaw na tama na. Ayaw ko na pero walang nakakarinig sa akin. Hanggang sa makita ko ang mga kadena na may hinahatak na mga katawan ng tao. Ang iba ay wala ng buhay. Ang iba ay mahina ng gumagalaw. Hindi ko maigalaw ang sarili ko ng oras na yon. May nakahawak sa ulo ko at doon niya lang ako pinapatingin. Hindi ko rin maipikit ang mga mata ko. Nangangatog akong napasalampak sa semento. Para akong batang humahagulgol at humihingi ng saklolo. Hanggang sa maramdaman kong may sumapak sa akin ng malakas. Doon pa lang ako nakakilos. Nakita ko si Manuel. Umiiyak akong natitig lang sa kanya, hindi ako makapagsalita. Tinulungan niya akong pumunta sa kusina at binigyan ng tubig. Nanginginig ang kamay ko na kinuha ang baso. Hindi na siya nagalit sa akin. Sinabihan lang niya ako na doon na muna matulog sa kwarto niya.
Inabot ako ng umaga na nakaupo lang sa sulok ng silid ni Manuel. Hindi ako makatulog. Nanginginig pa rin ako sa takot. Hindi ko nga namalayan na lumabas pala ng kwarto si Manuel. Narinig ko na lang siya na may kinakausap sa tapat ng kwarto ko. Nakabukas ang pintuan ng kwarto ni Manuel, pero hindi ko siya magawang lingunin dahil natatakot akong makita uli ang basement. Nakilala ko na ang boses ng kausap niya, yung katiwala ng boarding house. Pinag-uusapan nila na kailangang ipasimento na ang pintuan ng basement. Nakikipag-away na si Manuel sa katiwala na si Aling Letty. Sinabihan din ni Manuel ang matandang dalaga na pabendisyonan ang silid na iyon. Nang dumating si Ronald, naabutan niya ako sa silid ni Manuel. Sinabihan daw siya na puntahan ako. Tinanong niya ako kung ano ang nangyari sa akin. Nang ikwento ko sa kanya, doon lang daw siya naniwala na totoo pala ang sinasabi ni Manuel tungkol sa basement. Lahat kasi sila ay walang nararanasan o naririnig doon. Akala pa raw nila ay may sayad si Manuel. Ay kwento kasi nito sa kanila na noong bumaha, nakita raw ni Manuel na may mga nakalutang napatay na tao sa loob ng basement. Nang tingnan daw nila ay wala naman silang nakita. Mula noon, naging iwas na si Manuel sa kanila dahil hindi raw nila pinaniniwalaan. Hanggang sa sinabi pa raw ni Manuel ang tungkol sa isang kasama nila na nabaliw matapos makita ang nangyayari sa basement. Pero ang sabi naman ng iba, nabaliw daw ito dahil hindi kinaya ng iwanan ng boyfriend. Sir Jupiter, mabuti na lang ay nakinig ang katiwala kay Manuel. Matapos sabihin ni Manuel sa kanya na kapag may bagong boarder, ay sasabihin daw niyang haunted ang paupahan na yon para walang umupa. Ibinasara na rin ang kwarto ko dahil baka kung ano pa raw ang marinig o maranasan kapag may umupa doon kahit nakasemento na ang basement. Naisip ko, talagang matapang si Manuel. Nakaya niyang labanan ang mapang-akit na lihim ng basement na yon. Matapos yun, naghanap na lang ako ng ibang mauupahan. Doon na ako sa bed spacer dahil ayoko munang mapag-isa sa kwarto. Mula noon, aaminin kong nagkaroon ako ng takot, pero nagkaroon din ako ng tapang na harapin ang takot ko. Sabi ni Ronald, pinabless daw yung boarding house ilang araw matapos ko itong iwan dahil daw sa pangungulit ni Manuel. Pero ayon na rin kay Manuel. Lagusan nga raw yun ng mga espiritong kailangan ng tumawid sa kabilang buhay. Nakikipagkwentuhan na ang mga boarder kay Manuel mula nang umalis ako. Nakikinig na sila sa kanya dahil pinatunayan ko raw na totoo ang sinasabi nito. Nang minsan magkita kami ni Manuel, tinanong ko sa kanya kung bakit ganoon ang narinig ko sa basement. Bakit parang pinahihirapan sila? Ang sabi niya, yun daw ay mga kaluluwa ng namatay na taong ayaw pang tumawid kahit kailangan na. Kailangan daw gamitan ng puwersa para maitawid dahil hindi na raw sila nararapat pang manatili sa mundo. Tinanong ko po siya kung bakit ang dami niyang alam at bakit hindi siya natatakot. Inborn pala ang third eye niya. Sanay na raw siya sa mga hiwaga ng mundo. Sa kaso ko, hindi ko po alam kung ano ba ito. Third eye po ba ito? Inborn o nagbukas lang? Paano po ba ito maipapasara? Hindi kasi alam ni Manuel. Sa mga may third eye po na listeners,
May naranasan na rin po ba kayo na ganito? Yung wala naman kayong third eye pero bigla na lang kayong nakakita. Saka sa mga nagpasara, paano po yun? Ayoko na po kasi nito. Sana po ay may pumansin sa aking tanong. Marami pong salamat sa lahat ng nakinig sa kwento ko. Marami pong salamat sa lahat ng bumubuo ng kwentong takip silim. Mabuhay po kayong lahat.